Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Alam nyo, maraming nagsasabi na nagbago na ang Canada over the years. Mas mahirap na raw ang buhay dito ngayon. And I think I agree. Tama naman yun. Siyempre, sa dami rin ng mga naglilipatan dito sa Canada, hindi maiiwasan siyempre. Mas mahirap halimbawa maghanap ng trabaho, etc. Anyway, yan po ang pag-uusapan natin kasama ang ating guest. Nako, sobrang thankful ako at pumayag siyang magpa-interview sa akin. Isa po siya ring vlogger with a big following here in Canada, ang nag-iisang Mark Carino ng Carino family. Hi, Mark! Hello, yun. Salamat, Ma'am Ina. Yan. Ay, naku, wag mo nga akong imam, nakakaloka to. Buti hindi ka nagwa-vlog ngayon, Mark, because si Mark, again, follow nyo. If hindi nyo pa fina-follow ang kanyang YouTube channel, Carino Family, about his life there in Regina, Saskatchewan. Yes, Yeah. yes. Welcome, Mark, and thank you. Alam ko sawang-sawa ka na rin sa pag-vlog siguro. Dumagdag pa ako sa iyong kailangan gawin. Si Mark has been in Canada since 2013. Okay? So, more than a decade ka nang nandito sa Canada. Oh, matagal Oo. na yun, ano? 2013, bali dumating ako as a worker. Yan. Kinuha kami sa Pilipinas, bali 100 kami. Oh, batch hiring kayo ng 100? Pero hindi sabay-sabay, kumbaga staggered. Bali ako, fourth batch ako. Yan. Oh, at workers as what? Anong sector? Warehouse worker yan, sa Loblaws. Oh, at hanggang ngayon nasa Loblaws ka pa rin, di ba? Oo, nandun pa rin ako hanggang ngayon. Okay. Also, again, 11th year na nila Mark dito. So, I think perfect pag-usapan with Mark, yung binanggit ko sa intro, di ba? I guess mako-compare mo naman for us ang sitwasyon ng pamumuhay sa Canada nung bagong dating ka dito at ngayon. But, okay, before we go to that comparison, briefly lang pag-usapan muna natin, Mark, why you moved to Canada in 2013? Bali noong 2013 kasi nababalitaan ko na dun sa sa mga kaibigan namin. Oh. Sa trabaho yung pag-abroad. Tapos nahihirapan na kami sa pagbabudget. Isa pa lang anak namin noon si Lian. Tapos iniisip namin kung paano namin siya pag-aaralin ng high school tsaka college. Kasi nga sa hirap na ng buhay sa Pilipinas, di ba? Kaya yun, nag-isip-isip na kami na paano ba, mag-abroad ba ako, ganyan. Kung anong gagawin natin. Ayun, tapos nilagay ko yung resume ko sa sa work abroad, yon natandaan ko, work abroad. Yun, nilagay ko lang. Tapos maraming nagme-message, gano'n, nag-i-email, papa-interview ako. Ayun, tapos biglang nag-message yung isang agency, yung iPAMS yan, na hiring nga daw sila sa Canada. Can you share with us tidbits lang nung sabi mo mahirap na buhay sa Pilipinas para din ma-compare natin how life has been for you here? Yeah, maganda yan. Kasi sa How Pilipinas... was life back then before you moved to Canada, basically? Yan. Sa Pilipinas kasi, okay naman kami. Maganda yung trabaho ni Lani, yung asawa ko. Okay naman ako sa trabaho ko. Pero kinukulang kami. Kinukulang pa rin. Sabi ko, bakit ganon? Maganda naman yung benefits sa trabaho ko. Tapos yung sa'yo, parehas naman tayong regular. Okay naman yung sahod. Pero bakit kinukulang pa rin tayo? Tapos, iniisip ko, paano pag nag-aral na? Kasi maliit pa lang si Lia nun 8 years old. Sabi ko, paano pag nag-high school na? Sabi ko gano'n, paano pag nag-college na? At paano kung dumami na yung anak natin? Makakasurvive pa ba tayo? Sabi ko gano'n. Dito pa lang tong sitwasyon natin ngayon, kinakapos tayo. Mag-abroad na lang ako, sabi ko gano'n. Oo, sa mga makakapanood nito, Mark, sabihin nila, bakit may public high school naman sa atin O baka SUC, State Colleges sa Pilipinas, libre din tuition. Ayaw mo ba doon? Baka sabihin nila. Okay naman, pero kasi iniisip mo na kagad yung future nung magiging future ng mga anak mo. Kasi yun nga, maayos na nga yung trabaho namin, pero kinakapos kami. Hindi naman kami magaling sa negosyo. Nag-isip din kami ng negosyo dati, pero hindi naman nagkiklik. Kaya sabi namin, kailangan ko talaga munang mag-abroad na mas maganda yung kita. Tapos pag kami maganda tayong puhunan, siguro
balik na lang uli ako sa Pilipinas. Parang gano'n. Okay. And your first try, etong talagang Canada lang ang una niyong abroad? Ito pa, meron tumawag na ano yan eh. Meron ako in-applyan, mga katrabaho ko rin, sa Madagascar. Aba, okay. Mining yon. Oh. Paalis na ako nun talaga. Oh, okay. 2 weeks na lang, paalis na ako. Pero hinold ako sa medical ko na may parang aayusin sa medical ko. Eh di habang naghihintay ako, yun nga, di ba, may mga apply ako sa, sa work abroad, andun yung resume ko. Tumawag sa akin yung IPABS. Aba, wala. Talagang meant to be na dito ka mapunta. Ang matindi pa nun, di nagbayad kami na lahat ng bills. Ang natira na lang pera sa amin, 500 pesos. 500 pesos lang, kung natitirang pera ko, kung pupuntahan ko yung IPABS, sa Cubao pa yun, Kalamba kami. Oh, okay. Eh di iniisip namin, pupunta ba ako? Pag pumunta ako doon, magkano na lang matitira sa pera natin? Wala. Grabe, ganun kagipit, ano? Kailangan talagang pag-isipan, no? Kasi nagbayad kami lahat ng bills eh. Tapos, ayun, kaya yun yung bilag din namin yun, sinabi namin din sa vlog namin yun, na yun, 500 pesos na yun, tinansya talaga namin, pupunta ba ako o hindi? Punta kasi, ibang kakain na lang natin yun, di ba? Oo. Ayun. Kaya, alam mo, maganda yung binanggit mo na 500 pesos. Kasi that also gives us a glimpse of yung sinasabi mong kapos. Sakto. Kumbaga 500 pesos na lang ang natitira halos. Pagkatapos yung bayaran ng lahat ng bills nga ninyo, di ba? So talaga nga namang mahirap. Nagsasabi nga kami, sabi ko kay Lani na, tutuloy o hindi? Kasi 500, magkano yung Cubao? Kasi yan eh, preliminary interview, i-interviewin ako. Tutuloy ba ako? Kasi hindi naman sure kung Oo, preliminary lang. Pwedeng, baka masayang lang ang pagpunta mo kung hindi ka matanggap. Oo, pero yun nga yung lesson na binigay sa amin na kailangan mong subukan yung mga bagay kahit alam mong delikado o alam mong negative na kagad yung magiging impact sa'yo. Pero kailangan sumubok ka. Okay, edi napunta ka na ngayon ng Canada. So natanggap ka, nakaalis na kayo agad. Nagpa-interview ako ng September. Nakaalis ako ng April. Kasi kailangan, may mga problema pa yun. Maganda pa yung mga nangyari doon. Kasi nag-ayos na ako ng requirements. Tapos March, aalis na daw kami. Tapos bilang na-postpone. Kasi wala silang mahanap na bahay dito sa Regina for 20 people. Kasi 20 kami sa batch na yun eh. Pahanapan lang kami ng bahay para tirahan. Tapos kami na magbabayad monthly. Okay. At least, kahit pa paano, na it saved you the effort. Okay naman ang nahanap nila sa inyo at affordable naman nung time. Oo, kasi 20 kami, kasya kami sa isang bahay. Ang laki ng bahay. Ang sinabi pa sa amin dati na walang guarantee na mapi-PR kami kasi binigyan lang kami ng kontrata na 2 years. Kumbaga, hindi namin alam kung mape-permanent resident kami o uwi kami. Wow. So talagang risk pala yun. Risk yun. Eventually, how long did it take para maging PR ka tapos nakuha mo yung iyong mag-ina? Bali, 2017, nakuha ko sila. Wow, ang tagal nyo rin pala nag-long distance, ano? Oo. Pero every year, umuwi ako every year kasi... dami ring budget. Hindi, ito pa. May lang yun, may style ako dun eh. 2013 kasi, di ba, pumunta na ako ng Canada. Si Dave noon, 2 months. Yung pangalawa ko, si Dave. 2 months lang yun, iniwanan ko sa Pilipinas. Sabi ko, ayoko naman na makikita niya lang ako na malaki na siya. Oo. Kaya every year, umuwi ako. Kasi meron tayo dito sa Canada na tax refund, di ba? Every year, every February, di ba, March, nakakakuha ng refund. Yun yung binibili ko na ticket para makauwi ako every year. Aba, ang swerte mo naman. Ganun. Okay, good for you. Okay. O sige, pag-usapan natin, Mark, yung nasa intro ko na, no? Anong mga nakikita mong pagbabago from the time, nung 2013 nandito ka, at ngayon? Kasi alam naman natin, syempre, I think mga 2017, 18, biglang dumami yung mga nagpunta na Canada, especially through the international student pathway na nag-boom ng mga taon na yon.
So talagang tight na rin yung competition sa paghahanap ng trabaho. Oo, ngayon, iba na ngayon. Lalo na ngayon yung pinsan ko, nararamdaman niya. Mm. Experience namin yun. Kasi dati, pagka papasok ka lang sa Tim Hortons o kaya sa mga fast food, pagka mag-a-apply ka doon, in that day, hired ka na. Oh, Hired start ka na agad. Oo, ganun dati. Ganun karami yung trabaho. Ngayon, medyo na ngayon, sobrang dami na kasi ng pumunta dito sa Canada, kaya medyo may competition na. Oo, it takes a while bago makahanap ng trabaho. Oo, meron pa rin, marami pa rin. Kaya nga sabi ko sa last vlog na yon na vlog namin, hindi ko lang alam yung hirap ng paghahanap ng trabaho itong ngayong winter lang. Titingnan natin sa summer, pag ganun pa rin, ibig sabihin talagang medyo mahirap na ng konti ang maghanap ng trabaho. Oo. But how about yung cost of living? Malaki ba ang pinagkaiba mula a decade ago sa ngayon for you? Ibang-iba na kasi Oh. 4 years na kami nagbablog Nag-grocery vlog kami. Minsan binabalikan namin yung mga vlog namin. Makikita mo talaga yung dami ng nabibili nung pera dati sa pera ngayon. Pati mga rent, tumaas na rin. Kaya naman I guess, 'di ba, obviously Mark, kaya naging issue yung mas mahirap na ngayon ang pamumuhay sa Canada kasi marami pa rin siguro nag-iisip kung dapat ba silang lumipat sa Canada. So sa lahat ng sinabi mo, is that reason enough for you? Palagay mo dahilan ba yan para hindi na dapat magpunta o ikonsidera ng mga tao ang lumipat sa Canada? Ay, hindi. Kasi bago muna nila isipin yan, tingnan muna nila kung talagang gusto ba nilang umalis ng Pilipinas para wala silang doubt o ano. Pero kung gusto talaga nila dito sa Canada, maganda talaga dito sa Canada. Para sa mga bata talaga. Kahit sabi mong mahal ang bilihin, yung nababalitaan yung mahirap na humanap ng trabaho, maganda pa rin dito sa Canada. Magandang-maganda. Matagal na ako dito. Malaking pagbabago yung binigay sa buhay namin Sinasabi nila na maraming ang umaalis, di ba, dito sa Canada. Maraming umaalis dahil sa cost of living, rent. Pero kung masipag ka naman, malalampasan mo naman lahat. Kasi kahit saan ka naman pumunta, kahit sa Pilipinas, kahit dito, tumataas naman lahat ng bilihin Pero para sa mga bata talaga, magandang-maganda talaga yung Canada. Kasi may oportunidad talaga sila dito. What do you like most about it? Lalo na para sa mga anak mo. Ano yung parang nagsasabi sa'yo na buti na lang lumipat ako dito? Siyempre, yung ano yung nakikita? Sa education. Education talaga. Kasi hindi na namin iniisip yung every year yung tuition ng mga bata. Tapos yung pag-aaral nila, maayos na maayos, talagang lahat ng mga serbisyo na ibibigay talaga. Tapos meron pa silang benefits, di ba? Hanggang 18 years old sila. May natatanggap silang pera na pwede nilang gamitin sa mga pambili ng gamit, kung ano-ano, sa school, sa mga extra activities nila, yon na binibigay sa government, yung benefits, yan. Tapos yung healthcare, yan. Anong malaking, kasi sabi mo yung sa trabaho niyo sa Pilipinas mag-asawa, may benefits naman din kayo, di ba, sa trabaho niyo? Sige nga, i-compare mo sa amin yung benefits yung mag-asawa nung nasa Pilipinas kayo sa benefits na natatanggap dito sa Canada, because I'm sure marami din naman nagsasabi sa iyo, hindi naman, baka yung iba may duda Alam mo naman kung talagang maganda ba yung benefits dito sa Canada. Kung sa trabaho kasi sa Pilipinas, ang nakukuha lang naming benepisyo yung HMO, di ba? Tapos may limit pa kung ano yung correct. bayaran, hanggang doon lang babayaran. Dito kasi, kahit sinasabi nila na hindi, kinakaltas naman sa tax nyo yan lahat, di ba? Yung sa healthcare. Pero, hindi ka na nag-iisip na kung anong mangyari sa'yo, meron kang gagamot sa'yo, may magkikare sa'yo. So, yung tax issue din, na alam mo naman, yan ang kinabubwisit ng maraming tao dito sa Canada. Kinabubwisit mo rin ba yun? Minsan, pag tumitingin ka sa payslip, pero nakikita mo nakikita mo dito yung tax na kung saan napupunta. Pero sabihin na natin, imposible namang walang corruption din dito. Meron yan. Meron yan. Pero nakikita mo at nararamdaman mo
Correct. Alam mo, ewan ko nga, ako share ko na lang din yung experience ko. Bago ako umalis ng Pilipinas, ang laki din ng kalta sa sweldo ko kasi blessed ako at maganda yung trabaho ko sa Pilipinas. So medyo maganda-ganda yung sweldo ko. Ang kinakalta sa akin doon, mga 20% din kada pay. Kada payday mo. Oo. Tapos sa loob-loob ko, anong bumalik sa akin doon? Maliban sa syempre, siniservisyon naman tayo lang lahat ng gobyerno ng mga kalsada. Parang yung pagdaan lang sa kalsada. Dito sa, ilang taon na ba ako nandito? 4 years pa lang naman ako nandito. Parang hamak na mas malaki na yung nakuha ko from the government here. Considering na wala pa akong full-time employment dito. Mas malaki na yung nakukuha ko kaysa sa buong buhay kong nagtrabaho ako ng 15 years sa Pilipinas. Ewan. 'Di ba yung childcare benefit, dito ako nanganak, ng cesarean. Yung pa. Oo, na hindi ako nagbayad. So, mga ganun. So, yun din, no? Related dun sa sagot ni Mark, yun yung benepisyo in my experience. Kaya huwag nyo nang kontrahen dahil yung talaga ang kahit yung pinanganak si Dylan, di ba, imbis na alam nyo, pag buntis na yung asawa nyo, mag-iipon na kayo niyan. Oo. Para pang panganak. Kailangan, more than 100, kailangan, di ba? Maliit pa yun. So, Mark, wala, ang liit sa panahon ngayon. Oo. Alam mo yun, mga ganyang bagay. Imagine niyo kunyari, maging ganyan din sa Pilipinas na laking pasasalamat, laking tulong sa napakaraming magkakaanak doon, di ba? Laking tulong po yan. Ayun. Maraming napoprostrate kasi nga yung sinasabi nilang naghihintay. Oo. Marami napoprostrate. Pero kasi, inuuna kasi dito yung yung pinakamalala. The urgent, Kasi totoo naman, dumami naman kasi talaga yung mga taong dumating dito, and I guess it's safe to assume na hindi siguro handa yung bilang, hindi dumami yung mga healthcare workers, kaya nga ngayon in demand yan, Mark. Kaya nagre-resulta sa mga delays sa mga pag-treat ng mga pasyente. At tulad ng sinabi ni Mark, inuuna, in this case, yung mga talagang urgent, sila muna yung titignan. Kung hindi masyado urgent, babalikan ka. If you need a specialist, it might take a while before you find a specialist for whatever you need. Yun lang yung nakaka-prostrate pagka sa mga yung kailangan mo na ng care. Pagka talagang sinasala talaga nila kung sino yung pinakakailangan na care na gagamitin nila. Ganun talaga. Ito, last na lang. Bago closing, sabi mo kanina sa start ang tira sa sweldo nyo, 500 pesos kapag menos na lahat ng bills, mga ganyan, nung maaabot sa gano'n. Ngayon, how are you coping with the high cost of living din naman dito sa Canada? Kahit pa paano ba, nakakaipon kayo? Nakakapundar ba kayo ng mga gusto ninyo? Oo naman, nakakapundar naman dito. Basta kailangan lang talaga diskarte. Kasi dito sa Canada, marami kang paraan para kumita. At punuan mo yung mga bills tsaka yung tumataas na cost of living yan. Kailangan lang talaga dumiskarte ka. Kasi kung hindi ka didiskarte, talagang wala, magpe-paycheck to paycheck ka talaga. Correct. Oo nga naman. At I think that's the biggest misconception, Mark. 'Di ba? Sa mga tao na pagpunta ng Canada, pwede kang pumetics. At dadating lang ang grasya. Hindi ganon. Kahit saan sa mundo, walang ganon. Di ba? Balance dito, yun ang pinakamagaganda talaga dito. Nagtatrabaho ka, nagpapakahirap ka, pero balance, makakapaggala ka sa summer, mabibili mo yung gusto mo, basta nga kailangan talaga, pero kang sipag talaga. Yun lang talagang key. May sipag ka, tapos kailangan gumawa ka ng paraan mo para kumita. Hindi yung pwedeng nakahilata ka lang dyan. Wala talagang mangyayari pag gano'n. Kaya nga, minsan nagtataka ako, Mark. I'm sure merong mga nagko-comment sa vlog mo, sa dami ng iyong followers, na mga nagsasabi, ay nako, dyan sa Canada, trabaho, dito sa Pilipinas, ang sarap ng buhay ko. Nagtataka ako, ano kaya ginagawa nila sa Pilipinas? Kasi ako, trabaho din naman ako ng trabaho sa Pilipinas. Ay, trabaho rin ako ng trabaho sa Pilipinas eh. Pero wala ganun talaga eh. Kung mas gustuin ko ng magtrabaho na dito kasi kumikita ako, tapos basta mabibili ko yung gusto ko dito eh. Compare dun nasa Pilipinas, mas nabibili ko na yung gusto ko dito. Tsaka yung sa mga anak ko. Ayun. Kaya thankful talaga. Okay, well, that is it
Thank you so much. Maraming salamat. I-follow niyo po siya sa kanyang social media accounts. And malay mo, this might not be the last time, Mark, na magkatrabaho kami sa isang content, hindi ba? Oo. Abangan nyo. Ano yan, ha? Abangan niyo yan. Baka lang. Baka lang. Abangan nyo. Yan. Thank you so much, guys. That's it for this episode sa In a Nutshell. I'll see you guys in the next one. Bye!